Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, sa wakas, Senator Amy Marcos umamin na sa publiko. Matinding revelasyon, BP Sara Bumelta. Nako, PBBM bistado na. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po dito kay Pinas Balita TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po tayo patungkol po dito sa naging pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. Nako, ito po ang kanyang sinabi mga kababayan, no? Hindi na babalik pa ang Pilipinas sa dilim dahil sumikat na ang araw. Pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang bagong cover photo nitong linggo, September 8 mga kababayan. Ano kaya ang ibig sabihin ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa kanyang sinasabing hindi na babalik pa ang Pilipinas sa dilim? Nako, ibig sabihin may past po tayo ng dilim. Okay? Ang di ko lang alam mga kababayan, hindi naman tinutukoy dito kung ang administrasyon ni dating President Duterte ba ang tinutukoy ni PBBM na dilim dito sa kanyang statement, or yung panahon ng kanyang ama. Dilim din yun di ba? Pag sinabi kasi natin dilim, mga kababayan, yun yung may mga pangyayari na hindi natin inaasahan, no? O kayo mga kababayan, mamili po kayo. Nakaraang administrasyon or sa panahon po ng kanyang ama. Yan mga karibin natin. At eto pa, patungkol naman po ito dito sa pagkakahuli kay Pastor Apollo Kibuloy. Nako, or pag-surrender, no? Pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr. I have to commend our PNP. Nako, oo nga, no? This is police work at its best, mga kababayan. Sabi niya po, this is what the PNP can do kapag led well. Nako, kapag pinamumunuan daw ng mabuti, ito ang at may maganda ang ating pagkakaunawa, no? Pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. Yan mga kababayan. Ano bang talagang nangyari? Sumuko lang naman si Pastor Apollo Kibuloy, mga kababayan, sa hindi naman sa PNP. Grabe naman si President Bongbong Marcos Jr. Instead po na bigyan ng rekomendasyon yung ISAP, no? Wherein doon po sumuko si Pastor Apollo Kibuloy, ay credit tuloy yung effort. Wala namang effort yung yung ISAP, no? Wala namang effort sila kasi sumuko lang. Ang nag-effort talaga mga kababayan, yung PNP, nag-effort po silang ano po bang ginawa nila? Ginulo po nila ang QOJC, mga kababayan. Naghukay at maraming human rights violation lang naman. Ayun, batay yun sa investigasyon dyan sa Senado, mga karibyo natin. Ang ganda nga po ng strategy ni Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Nung umamin na sa Senado itong si Torre, saka naman po siya nagpakita or sumuko, mga kababayan. Pero balikan po natin itong sinasabi ni PBBM, no? Na this is a police work. Well, mga kababayan, alam naman po ng lahat, no? Na hindi po sumuko sa PNP si Pastor Apollo Kibuloy, kung di doon po sa AFP, mga kababayan, sa ISAP, mga karibin natin. Kaya ano po sa palagay ninyo itong sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na palakpakan daw ang mga kapulisan? Well, anyway mga kababayan, ano man pong inyong opinion, i-comment na lang po sa baba.
At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, hindi sa lahat ng oras, blood is thicker than water. Mukhang ito daw ang patutunan ni Senator Amy Marcos matapos makakalad ka ng pangalan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte Carpio na tila i-booking ito sa publiko na taong 2021 pa lamang daw ay nanliligaw na mga Marcos na maging Vice Presidente ni Inday Sara Duterte Carpio si Bongbong Marcos taong 2022 pre-election surveys. Tila inamin din ito. So yan mga kababayan, 2021 pa lang nililigawan na si BP Sara. Ha? Tapos ngayon, anong ginawa nila? Grabe. Ha? Ni Senator Amy Marcos na magkailang beses ng media at sabihin sa publiko na hindi sila mananalo kapag ito ang tumakbong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, dahil sa pagmamagandang loob at tulong ay hinayaan ni Mayor Sara Duterte Carpio noon ang Davao City na tumakbo ng Pangulo si Bongbong Marcos Jr. at abot-abot ang suporta nito sa kandidatura ng sabing Pangulo. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon ay tila hindi daw itinuloy ni Bongbong Marcos ang mga pangako nito kay Vice President Sara at sa gobyerno noon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na itutuloy ang mga build projects sa Visayas at Mindanao. So yan mga kababayan, totoo po yan, di ba? Nasaksihan po natin kung papaano po nila tratuhin si BP Sara sa umpisa pa lang po ng kanilang pagkakaupo, di ba? Oh. Yun nga po yun po pala yung rason kung bakit si BP Sara naging BP na lang, no? At hindi tumakbong presidente kasi nga po naniniwala rin siya, no? Kay Bongbong Marcos, mga kababayan. At saka dahil rin sa mga pangako, no, na itutuloy yung mga proyekto na nasimulan ng kanyang ama. Marami rin kasi ang na-stop ngayon, di ba? Dahil sa na-stop rin yung foreign fund na pinagkukunan, mga kababayan. Dahil pina-stop lahat po ng proyekto stop, no? Pero sinabi noon, lahat ng magagandang project ay pagpapatuloy, talagang nabudol tayo, no? Marahil ito daw ang punot dulo ng mga dahilan kung bakit kumalas ang dating mayor ng Davao City sa unit team na binubuo para sa 2022 national election. Ngunit mas umingay ang pangalan ng mga Marcos nang special mention pa ito sa naging speech ni Vice President Sara sa press conference nito, kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na binanggit ay siniwala sa publiko na kahit labag sa kalooban ng kanyang ama, patuloy pa rin itong sinuporta noong si Bongbong Marcos hanggang manalo noon noong 2022 national election. Ngunit ang pagtataka daw ng dating alkalde ng Davao City at kasalukuyang vice presidente ngayon ay mukhang malayo pa daw sa ipinangako ni Bongbong Marcos sa kanyang mga ginawa sa gobyerno. Kahit matapos sa naging pahayag ni Vice President Sara ay muling nag-viral sa mundo ng social media ang pag-amin mismo ni Senator Amy Marcos at pinasinungalingan ng lahat mga loyalista na hindi daw mananalo si Vice President Sara kahit kay Bongbong Marcos Jr. dahil ang totoo daw nito ay tila kulelat ang kumpara si Bongbong Marcos sa mga pre-election service na nakukuha ni Vice President Sara. Consistent number 1 ang dating alkalde ng Davao, kahit aminado si Senator Amy Marcos ay hindi dapat nagyayabang ilang mga loyalista at tila pinagmamalakihan si Vice President Sara. Tandaan daw ng mga ito na hindi posibleng manalo si Bongbong Marcos Jr. kundi nakatandem si Vice President Sara at nagpaubaya ito sa pagkapangulo dahil alam daw na senador na simulat sa pool malakas sa mga Duterte lalo na sa Visayas at Mindanao. Ngunit sa lahat daw na naitulong ng former mayor ng Davao City na si Sara Duterte Carpio sa kanyang kapatid na nalulungkot daw ang senadora kung bakit nagkakaiba-iba ang mga ipinangako ni Bongbong Marcos Jr. kay Inday Sara dahil daw di mo sa mga nakapaligid kay Bongbong Marcos Jr. sa palasyo or sa mga taong sumususuldi mo na dito. Ngunit tila payo di mo na Senator Amy Marcos sa taong bayan hindi mananay ang kadiliman at kilalabas din ang buong katotohanan. Ngunit hamon mismo na marami sa ating mga kababayan sa nasabing senadora ay patunayan na ito sa publiko at harapin ng buong pagpapatotoo. Hindi na daw dapat pang paligoy-ligoy ang senadora kay
Pero ito mga kababayan, baka pinasasakay lang naman tayo ni Senator Amy Marcos dahil malapit na naman ang eleksyon ng mga senador mga kababayan. At isa po siya sa number 1, number 2, diba? Or, basta isa po siya sa senatorial candidate ng Bagoong Pilipinas. So, ingat-ingat pa rin tayo mga kababayan. Huwag masyadong magpadala sa mga bugso ng damdamin. Nako po. Kasi baka po tayo ay nililin lang. Dahil papalapit na naman po ang eleksyon. Kahit na inamin nito na malakas si Vice President Sara sa kanyang kapatid dahil ang lahat ng ito ay matatapos kapag mismo ang senadora si Amy Marcos ang nagsalita at patunayan ng mga akusasyon kay Bongbong Marcos Jr. lalo na ang tila pagdudulog nito ng droga. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hineng at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, "I'm so proud sa iyo, Vice President Sara. Ganyan lumalaban ka sa mga taong walang utang na loob sa inyo. God bless you all Duterte family. We support all the way." Ang galing mo ngayon, Madam Sara. Yan ang hinahanap namin sa inyo, marunong manuwag sa sobra sa mga umatake sa pamilya mo, napilit kang pinukulpol sa kasamaang di naman totoo. Mabuhay ka, Sara. God bless you. I would never have voted Bongbong Marcos if it is not for Vice President Sara Duterte. We love the Duterte family for their love to the Philippines. So marami po, ang katulad ditong komentong ito mga kababayan na hindi nila iboboto si President Bongbong Marcos Jr. kung hindi dahil kaya Vice President Sara Duterte. Marami po ang ganyan ang naging pananaw sa buhay, no? Yung naging rason kung bakit nila ibinoto itong si President Bongbong Marcos Jr. Pero sa kabilang dako mga kababayan, sinasabi naman po ni President Bongbong Marcos Jr. na hindi niya naiintindihan kung bakit naging ganito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, no, doon sa pagsusori niya sa mga miyembro ng QOJC mga kababayan, na bakit daw ganun ang kanyang naging pahayag, no? But it is the prerogative, sabi niya, ng Vice President kung ano man yung kanyang gustong sabihin, pero hindi niya raw maintindihan kung bakit ganon, no? Well, anyway, kung hindi maintindihan ng ating Pangulo, mga kababayan, wala po tayong magagawa. Pero marami po katulad natin, mga kababayan, no? 10 ng aking pamilya ay naniniwala dahil din dyan sa komentong ito, mga karibin natin. At marahil ikaw nanonood, ito rin ang dahilan kung bakit ka bumoto kay President Bongbong Marcos Jr. People and the Philippines country, righteousness will always prevail over evil. Sabi niya doon may tamang panahon ng politika, but as of now, magtrabaho muna para gawin ang kanyang sinumpaan to serve the people. Kaya tahimik siya noon. Ngayon na ang starting na season for her to speak out, but the time is coming pa. I believe she listens to the cry of the people because she knows that the people are the people of power, not her, but she is willing to serve the best she can. We love the Dutertes. Dedicated politician ng mga Duterte, sa puso nila ay for the progress of the Philippines. Gusto nilang hindi maghihirap ang mga Pilipino, kaya tayo mga Pilipino, matuto naman tayong pumili ng karapat-dapat na iboto na magsilbi ng tunay sa atin, hindi yung kurakot at walang pagmamahal sa bayan. Sen Amy, tumayo po kayo sa katotohanan at pangunahan ninyo po para umalis sa kapatid mo po. Sa iyo kami umaasa, ikaw ang manguna sa pag-alisin ng kapatid mo. So yan mga kababayan, malabo pong mangyari yan, no? Na sinasabi nitong nag-comment na makiisa sa atin si Senator Amy Marcos, no? Marami na po ang pagkakataon mga kababayan na sinubukan siguro ni Senator Amy Marcos na makiisa. Diba? Dito sa di natin maalam kung ito ba ay strategy, political strategy, para kahit papano ay makakabawi yung pangalang Marcos, diba? Pero marami na pong pagkakataon mga kababayan na sinubukan talaga siya ng pagkakataon
Pero mas, di ba? Sabi nga ng iba blood is thicker than water. Kaya mas pinili niya po ang kanyang kapatid, mga kababayan, kesa po sa sambayanan. No? Okay? Kaya malabo pong mangyari yung sinasabi niya dito or yung comment niya. Di ba? Makiisa sa atin, no? Malabo pong mangyari yan. Ngayon pa nga lang, di ba? Nandoon po siya sa bagong Pilipinas senatorial slate, mga kababayan. Pangunahan nyo po sa katotohanan and April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin nun, walk over yon kung tumakbo siya noon. Kayo ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong mag-president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo, ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan, kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siya kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign na sa kabinete. Ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So yan mga kababayan, ano kaya ang masasabi ng mga tagapagtanggol ng kabilang parlor? Ha? Eto, booking-buko na sila, booking na booking pa. Diba? Pero ang hirap sigurong ipagtanggol ngayon, no? Like for example, si Francis Leo Marcos, di ba? Sabi niya, napakahirap mo talagang ipagtanggol, Mr. President. Di ba? Marcos yan, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Alright? Maraming salamat po.